Ang mga malalaking spike gears ay tumagos sa lahat. Ang mga pupil ni Inazuma ay kumunot. Ito ba ang Frost? Lumingon siya sa kanyang mga kasamahan, sumisigaw, umalis sa daan. Ha! Ngunit huli na ang lahat. May tumagos sa isang katawan, dugo ang bumulwak. Imposible ang kaligtasan. Isang malaking anino ang lumitaw, nakakasuklam sa anyo, na may mga sungay at fangs. Lahat ay tumakbo, sumisigaw sa matinding takot. Demonyo! Tumakbo. Ang anino ay lumitaw sa ibabaw ni Inazuma. Siya ay natigil, nakatitig sa bagay sa harap niya, hindi makapagsalita. Sa paligid niya, ang kaguluhan ay sumiklab. Tumakbo, umalis kayo dito, tulong. Ang demonyo, ang mga mata ay nagniningas na pula, ay sumugod sa kanya ng may nakakatakot na puwersa. Damn it! Ang pagpapakamatay sa pamamagitan ng hiwas sa tiyan ay hindi makakaligtas sa sinuman ngayon. Ang matangkad, nakakasuklam na katawan ng demonyo na lumulusong kay Inazuma ay hindi kailanman naging problema ni Harkon. Ilang oras na ang nakalilipas sa bahay ni Hoy sa Yusra Archipelago, si Hill ay natutulog pa rin. Siguro siya ay nahuli sa isang bangungot. Bigla niyang naaalala ang mga bahagi ng mga kaganapan kagabi. Sa paggising ng biglaan, tumayo si Hill. Buhay pa ako. Kailan ako nahimite? Sana ay walang ginawa akong nakakahiya. Sa pagtingin sa tuwid na likod ni Granfell sa harap niya, ang puso ni Yasel ay sumigaw, "Oh my God, napakahihiya nito." Talaga, bang umiyak ako pagkatapos niyang magsalita? Iniligtas niya ang buhay ko. At sa halip na magpakita ng pasasalamat, nagdulot lang ako ng problema sa kanya. Hindi man lang napansin ni Granfell na gising na siya ay nasa malalim na pag-iisip pa rin, nag-iisip sa mga system notifications. The Demon King has begun to move. Class quest. Reclaim Frost. Defeat the Demon King. Please complete the quest. Retake Frost, which has been seized by the Demon King. Failure if unable to stop him. Kaya, ang quest ay aktibo na. Itinaas niya ang kanyang kamay, ang kilay ay bahagyang kumunot. Lumabas lang ba ito nang dumating ako dito? Kailangan kong umalis kaagad. Sa likod niya, si Yol, ang kanyang mukha ay namula, ay nakatayo ng hindi mapakali. Ngayon lang niya naaalala ang kanyang presensya at nagsalita. Yizel, gising ka na. Samantala, si Hoy ay kumaibot ng malakas, nanginginig pa rin mula sa kanyang trauma, sumisigaw sa kanyang isipan, magsalita ka. Damn it! Si Yil, ang kanyang pisngi ay nagniningas, ay nauutol. Una sa lahat, salamat. Patawad. Iniligtas mo ang buhay ko, gayunpaman nagdulot lang ako ng mas maraming problema sa iyo. Nag-alala, tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay. Ibig kong sabihin, gagawin ko ang kahit ano upang bayaran ka. Talaga, kahit anong gusto mo. Kung nais mo, maaari pa kitang bayaran gamit ang aking katawan. At hindi, kahit ang dignidad ko. Si Hyel ay halos mabulunan sa kanyang mga salita, ang kanyang isipan ay naglalaban-laban. Ito ba talaga si Wiesel? Pagkatapos ay nagsalita si Granfell ng kalmado, naglabas ng isang sobra. Kahit ano talaga, ang mga mata ni Hoy ay nanlaki. Isang sobra, isang bayad para sa isang item, naaalala niya ng may mapait na katuwaan. Ang kanyang desperadong pagmamakaawa hindi pa matagal na ang nakalipas. Tama iyan, bigyan mo ako ng mas maraming swerte. Ang mga dasal ay talagang isang kakaibang kasanayan. Halika, kapalaran. Binuksan niya ang liham at binasa, production fee. Wild. The Mage Tower lacks sufficient fees for Archmage level leaders to exchange for higher tier research. Wild. Isang pagkabigla ang tumama sa kanyang isipan na parang kidlat. Maaari ba itong tampok na iyon? Ang Mage Tower ay nag-activate ng isang bagong function. Marcelo, pwede kitang halikan. Ang mukha ni Granfell ay nanatiling walang pakialam, habang si Yel ay nag-aalala pa rin sa kahihiyan. Sandali, hindi ko alam kung ano ang hihingin. Siguro ilang premium na dahon ng tsaa. Bigla, katok. Hoy, ako ito, Harwan. Pumasok. Isang lalaking may blonde na buhok na may peklat sa kanyang mukha ang pumasok, magalang, ngunit sabik. May mga bisita ka. Ayos, hayaan na. Nagmadali siyang pumasok, ngumingiti, bumubulong. Kaya totoo ang mga chismis na si Inek ay umiyak ng malakas pagkatapos ma-reject mo. Ang mukha ni Hyles ay namutla habang kinukusot niya ang kanyang mga templo sa sakit.
Diretsahin mo. Nalilito, naisip ni Hoy. Chismis. Ano ba? Sa likod niya, lumabas si Haring Higang na may maningning na ekspresyon. Ang bagay na iyon ay ako, si Haring Higang, ay personal na tatalakayin sa iyo. Ang hari ay nagsalita ng think time, mayroon akong sasabihin sa aking tagapagtaguyod, kaya dumating ako dito na sinamahan ng mga kabalyero. Siyon ay bumulong sa kanyang sarili. Bakit parang mas maraming tao ang patuloy na lumalabas? Mula sa likod ni Granfell. Si Yussel ay lumapit, ang mukha ay biglang naging kalmado. Ay mahal, humihingi ako ng paumanhin para sa huling pagpapakilala. Hindi maiwasan ni Hoy na mapansin ang buong kilos niya ay nagbago mula sa pagiging gulat hanggang sa pagiging malamig. Nagbago lang siya mula sa mode ng pagiging nahihiya hanggang sa diplomatikong mode. Ito ba ay multiple personalities? Si Hazel ay nagsalita ng maayos. Ako si Yel, ng Mythology Guild. Isang karangalan na makilala si Haring Higan at Commander Harkon. Si Harwan ay ngumiti ng mainit. Kaya ikaw si Hazel. Narinig ko na ang tungkol sa iyo dati. Tunay, ang isang kagandahan ay sabi-sabi. Tumawa si Haring Higan. Mas mahalaga, ang mukha ni Haron ay nanatiling magalang, ngunit sa likod niya, ang ekspresyon ni Inek ay itim na itim. Nagpatuloy ang hari, ang aking tagapagtaguyod. Alam kong huli na upang humingi ng paumanhin para sa aking pagiging diretsahan, ngunit nais kong hingi ng iyong payo. Tinanong niya, tungkol saan ito? Sa likod niya, siya'y namula, ang kanyang mga isipan ay naglalaban-laban. Sandali, ano? Ang hari ng Yusra ay dumating dito ng personal upang hingi ng kanyang opinyon. Gaano kalaki ang impluensya ni Hoy? Lumapit si Wigang, ngumingiti habang tinatapik ang balikat ni Granfell. Kamakailan, may isang tao mula sa Arcana ang nakapasok sa kaharian ng Yusra, ngunit ang kanilang mga galaw pabalik sa Arcana ay kaina-hinala. Hindi sila mukhang masyadong friendly sa atin. Kaya, ang aking tagapagtaguyod, tatanggapin mo ba ang bagay na ito para sa akin? Ang intensyon ng mga hari ay malinaw sa kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay bahagyang kumislap patungo kay Yale. Kung sumasang-ayon ka, dadalhin ko ang taong iyon dito para sa iyo kaagad. Ang bisita na ito ay pumasok sa aking kaharian sa ilalim ng takip ng gabi. Maaaring naiintindihan mo na kung sino ang tinutukoy ko. Pagtalikod niya, nag-realize siya. Si Hazel, siya ang intruder na nakapasok sa Yusra. Kaya't si Higan ay dumating dito. Bakit? Oo, si Hazel ay sumigaw, pinaikit ang kanyang mga mata sa kahihiyan. Kinamumuhian kung paano ipinagkanulo ng kanyang sariling boses ang kanyang kahihiyan. Nang hindi tumitingin sa kanya, inilagay ni Granfell ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa at nagbigay ng parang isang utos. Umuwi ka, gumawa ng isang opisyal na dokumento na nagdedeklara ng suporta ng Mythology Guild para sa kaharian ng Yusra. Dalhin mo ito sa susunod na magkita tayo. Opo, naiintindihan. Mabilis siyang sumagot. Ang kanyang isipan ay gumagala habang isang system notification ang lumabas. Hindi bababa sa ganito, magagawa kong bayaran si Haring Huang at ang kanyang kaharian, kahit na bahagi lang. Ibinaba niya ang kanyang mga mata, ang pisngi ay nagninangas. Isang dokumento, kaya iyon ang gusto niya. Susunod na beses, ha? Ibig sabihin ay may balak siyang makita akong muli. Itinaas niya ang kanyang tingin para lang makita na siya ay nagulat na. Si Granfell ay naglagay ng kanyang coat at tumalikod. Patawarin mo ako, Hagyang. Sa likod niya, ang kanyang boses ay nabasag sa hindi binibigkas na luha. Patawad sa pag-aalaga ng mga isipan na sumasalungat sa iyo. Ang hari at ang commander ay parehong sumigaw ng sabay-sabay, ano ang ibig mong sabihin? Saan ka nagmamadali? Ang kanyang sagot ay, Kurt, isang salita lang, Frost. Ang mukha ni Haron ay dumilim. Frost. Anong negosyo ang bigla mong mayroon doon? Ipaliwanag mo ang sarili mo. Ngunit ang ekspresyon ni Granfell ay parang yelo habang itinapon niya ang kanyang mga salita sa kanyang balikat. Ang Demonyo King ay nandyan. Isa pang notification ang sumiklab. Class Quest. Reclaim Frost. Defeat the Demon King. Someone has already reached Frost. Quest begins. Survivors remaining less than half. Samantala, sa Hokkaido, bago ang Frost Rift, isang mabigat na kalungkutan ang bumalot sa hangin. Ang mukha ni Taman ay nagninangas na pula sa galit habang sinasampal niya ang lamesa, binabasag ito. Sinabi ko sa iyo na umatras.
Lumalala ang mga bagay ng mabilis. Hinimok siya ng mga sundalo, "Sir, pakiusap umatras ka." "Hindi maaari," sumigaw siya. "May mali, hindi mo ba alam kung sino siya?" Matagal na sila sa loob. Itinulak niya ang mga sundalo. Winawagayway ang kanyang telepono. "Tingnan mo ang guild rankings." Hindi sila gumalaw kahit isang pulgada. Kung may nagawa ang grupo ni Hisage, ang kanilang ranggo ay tumalon na. Ngunit walang nagbago. Nakaupo pa rin sila doon. "Hindi ba't sinasabi na sa iyo ang lahat?" Lumabas si Locke, kinakamot ang kanyang ulo. "Ayaw kong makisali, pero ngayon ay may masama akong pakiramdam tungkol dito." Sa isang ngiti, idinagdag niya, "Naiintindihan mo ba na nilalabag nito ang International Awakened Guild Treaty, di ba? Kung magkamali dito, magdudulot ito ng internasyonal na labanan. Kaya mo bang balikat ang ganoong responsibilidad?" Ang bibig ni Tamine ay bumagsak, pawis ang dumadaloy sa kanyang mukha. Isang Amerikano. Sa sandaling iyon, isa sa mga sundalo ang nakatanggap ng tawag. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago habang siya'y nauuto. "Ha? Iyon? Opo, sir." Ang kanilang squad leader ay umalangaw, pagkatapos ay sumigaw sa utos, "Lahat ng unit, umatras." "Umalis na sa porma sayon ngayon." "Opo, sir." Pinanood ni Tama ng hindi makapaniwala habang ang mga armadong tropa ay umatras. "Ano ba? Bakit sila lahat ay umaalis? Maaari bang dahil sa impluwensya ng Amerika?" Pagkatapos ay may isang sumugod, sumisigaw, "Lux, may drone footage kami." Ang mukha ni Locke ay nawala ng kulay habang nakikita niya ang footage ng isang napakalaking demonyo na nakakross, pinutol ang lahat sa kanyang landas. Iyan ang Inazuma Guild at isang demonyo. Sa gitna ng kaguluhan, hinawakan ni Inazuma ang kanyang sandata ng mahigpit. Ang kanyang mukha ay matigas sa matinding sitwasyon. "Sabihin mo sa gobyerno na kanselahin ang pambobomba. Lalo lang nilang palalain ang mga bagay. Sirain nila ang lahat para sa mga manlalaro dito." Ang kanyang mukha ay dumilim, nagiging mas masama sa bawat segundo. "Ang rift ay hindi isang hindi mapapasok na kuta. Maaari nating gamitin ang modernong sandata, ngunit iyon ay maglalagay din ng aking sariling buhay sa peligro. Damn it! Ganoon ba ang gusto mong maglaro?" Isang kislap ang dumaan sa kanyang paningin. Ang mga mata ni Inazuma ay nanlaki sa takot. "Kojira, hindi." Nakatayo sa nyebe na nababalutan ng dugo, may sibat sa kamay, halos hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. "Hindi." Ang desperadong sigaw ay umalangaw. "Young Mastery, iligtas mo ako." Ngunit ang nakakatakot na demonyo ay sumugod pasulong, isang puwersa ng purong pagkawasak. At pagkatapos, habang lumalapit ang kamatayan, isang daloy ng kapangyarihan ang dumating sa larangan ng digmaan. Si Granfell ay dumating. Sumigaw siya sa pangalan ni Tamman, inalis ang pagkagulat ng binata. Sa harap ng mga mata ni Inazuma, ang demonyo ay agad na napunit. Nawalan ng hininga, si Inazuma ay bumagsak. "Ako, Tamman, bakit ka?" Ngunit hinawakan ni Tamman ang kanyang kwelyo, umungol na, duwag, isang mapait na tawa ang lumabas sa kanya. "Nababayaran mo na ang presyo para sa kaduwagan minsan, walang hiya. Hahayaan na lang sana kitang mabulok. Ngunit dapat mo nang pasalamatan si Hoy." Ang mga mata ni Inazuma ay nanlaki. "Ano?" Lumingon siya at doon sa itaas sa gilid ng bangin ay nakatayo ang isang nag-iisang figure. "Hoy!" Sa likod niya ay nakalatag ang mga silhouette ng isang buong hukbo. "Ano ba? Sino ang nasa taas?" "Mga reinforcement." Tumingin si Hoy sa ibaba ng malamig. "Go! Go!" May isang sa ibaba ang agad na nakilala siya, sumisigaw. Si Hyle iyan. Ang mga figure sa likod niya ay sumugod pasulong, ang Lionheart Heart Cavalry na bumababa sa bangin, ang mga talam ay kumikislap habang sila'y pumapasok sa mga hukbo ng demonyo. Mula sa itaas, ang larangan ng digmaan sa ibaba ay mukhang isang masaker sa isang epikong sukat. Ang isipan ni Hyle ay nag-init. Kaya ito ang tinatawag nilang sinaunang hayop. Si Granfell, gayunpaman, ay isang bagyo na halos hindi mapigilan. Ang kanyang boses ay puno ng lason, na ang mga kasuklam-suklam na ito ay nang ahas na hawakan ng mga inosenteng buhay, hindi mapapatawad. Ang mismong pagbanggit sa Demonyo King ay nagpadala ng nakamamatay na intensyon na nagmumula sa kanyang katawan. Ang kanyang mga pupil ay nagsimulang mamula. Ang iyong kay-abangan ay nakakatawa.
Magtiwala ka, ibibigay ko sa iyo ang isang kamatayan na karapat-dapat sa iyo. Ang eksena ay nag-iwan sa karamihan na ganap na tulala. Ang mga telepono ay itinaas, ang mga litrato ay kinunan. Sandali, si Hoy ba talaga iyan? At ang mga knights sa likod niya, sila ba ay Lionheart Heart? Isang matangkad na figure ang nakatayo sa kanyang tabi, ang mga braso ay nakakross, na may isang makapangyarihang leon na nakahanay sa likod niya. Dumating sila upang tulungan tayo. Ang mukha ni Harkon ay puno ng tensyon. Naniniwala ako na mayroong isang demonyo king sa Frost, kung dahil lang kay Huy mismo ang nagsabi nito. Ngunit hindi ko kailanman naisip na ang sitwasyon sa loob ng lungsod ay ganito kagrabe. Ang labanan ay nagngangalit. Ang mga sundalo ng Lionheart ay nagbanggaan sa mga malalaking fins, ang mga kuko ay nagkakamot at dugo ay lumilipad. Ang mga mata ni Harwan ay lumipat kay Granfell muli, ang kanyang boses ay mabigat. Kaya alam niya ang lahat at pinili pa ring harapin ang Frost mag-isa. Si Granfell ay nanatiling tahimik, ang kanyang mga isipan ay napakatalam. Naisip ko nang bumaba ang bilang ng mga nakaligtas. Gayunpaman, kung ako ay dumating ng mag-isa, patay na ako ngayon. Itinaas niya ang kanyang kamay sa kanyang mukha, ang kanyang tingin ay dumaan sa larangan ng digmaan, ang pulang enerhiya ay kumikislap sa paligid niya. Ang kanyang boses ay yelo at apoy. Ang iyong kayabangan ay nagpapatawa sa akin, demonyo. Ngunit alamin mo ito, bibigyan kita ng isang kamatayan na karapat-dapat sa iyong kawalan ng galang. Tumingin si Granfell kay Harwan. Isang bihirang bakas ng kaluwagan sa kanyang mukha. Mabuti na nandito ka, Sir Harkon. Pagkatapos ay bumalik ang eksena ilang oras na ang nakalilipas sa tirahan ni Lihoy sa Archipelago sa ilalim ng takip ng gabi. Itinaas ni Higing ang isang mahigpit na kamay sa kanyang mukha. Hindi, tagapagtaguyod, hindi ko dinududa ang iyong lakas, ngunit ang Demonyo King ay masyadong mapanganib. Hindi ko maaaring hayaan na umalis ka ng mag-isa. Ay padadala ko ang aking mga sundalo upang samahan ka. Huwag ka munang umalis. Si Haron ay sumang-ayon ng matatag. Tama ang kamahalan. Hoy, ang buhay mo ay nasa peligro kong. Ngunit ang mga mata ni Granfell ay tumigas, ang kanyang mukha ay tensyonado. Ang buhay ko, ang mga demonyo ay dapat lipulin. Ano ang buhay ko kumpara doon? Si Harwan ay natigil sa lakas ng loob ng mga salitang iyon. Ang kanyang mga mata ay nagniningas habang siya'y nakatitig kay Granfell. Seryoso ka, kung gayon walang pagpipilian. Kailangan nating durugan ng mga demonyo. Isang mapaglarong ngiti ang Bamalot sa kanyang mga labi habang tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang kanyang kamay. Sinabi mo ang parehong bagay noon. Sa kasong iyon, hindi ko maaaring hayaan na umalis ka ng mag-isa. Sa sandaling iyon, ang mensahe ng sistema ay sumiklab. Remaining survivors, failure, if the Demon King is not stopped. Kinagat ni Granfell ng mahigpit ang kanyang labi, ang kanyang mga pupil ay lumiit. Pakiusap, habang nagtatalo tayo, mas maraming tao ang namamatay. Inilagay ni Harwan ang kanyang kamay sa kanyang espada. Sumumpa ako na lilinisin ko ang mundong ito ng mga demonyo bago bumalik sa kanyang kamahalan, at na magiging espada ako, nakatayo sa tabi mo sa bawat pagsubok. Sinampal niya ang kanyang talam sa lupa. Ipinahayag ni Harwan, pinalakas mo lang ang aking determinasyon. Kung tatanggapin mo ako ay magiging espada mo sa digmaang ito. Si Higan ay naglabas ng isang mababang tawa. Mabuti, sa tabi mo si Sir Harkon, ang puso ko ay nasa kapayapaan. Bahagyang kumunat ang noo ni Granfell, lumingon sa kanya. Pero kung gayon, sino ang magpoprotekta sa iyo, ang iyong kamahalan? Sa sandaling iyon, isang anino ang lumapit. Isang babae, ang mga braso ay nakakross, ang ulo ay nakayuko. Si Yel ay nagsalita, iwan mo sa akin iyon, patuloy niya, ang kanyang boses ay mabigat. Nagdulot ako ng problema sa parehong Yusra at Sir Hoy. Hayaan mo akong magkaroon ng pagkakataon na magbayad. Si Granfell ay sumulyap sa kanya. Si Wigang ay ngumiti ng mahina. Kung gayon ayos na, ipagdarasal ko ang iyong kaligtasan. Ipadala ang aking mga pagbati sa mga hunters doon. Inabot ni Granfell ang kanyang kamay ng may maliit na ngiti. Napakaganda. Igagalang ko ang iyong mga hiling ngayon. Inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Harkon. Remaining survivors decreasing rapidly. Pawis ang tumulo sa mukha ni Granfell.
Kailangan nating kumilos ngayon, pakiusap. Ang eksena ay bumalik sa kasalukuyan sa Frost bago ang Southern Gates. Isang tactical na mapa ng kuta ang lumabas, nagmamarka sa hilaga, kanluran, silangan, at timog. Si Enzuma ay nakatayo malapit kina Hoyle at Harwan sa Southern Gate. Mula sa ibaba, si Enzuma ay tumalikod, sumusulyap sa gilid kay Tamine. Namin, ano ang ibig mong sabihin? Dapat akong magpasalamat kay Lihoy. Kumurap si Tamine. Iyon. Nang mag-teleport siya dito, ang una niyang utos ay unahin ang pagliligtas sa mga nakaligtas. Iyon ang sinabi niya. Ang mga mata ni Enzima ay nanlaki sa pagkabigla. Pinataas ni Tamine ang kanyang talam. Gusto rin naming makita ang magandang bahagi niya sa isang beses. Ang pagliligtas ng mga buhay ay hindi masamang bagay, at wala akong dahilan upang suwayin ang kanyang utos. Si Inazuma ay bumagsak sa lupa, inilibing ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay. Kahit na nakikipaglaban kami upang iligtas ang Frost, ang mismong sarili naming bayan, kami ay mga tanga. Siya ang aming karibal, kaya bakit? Sa itaas, ang ekspresyon ni Granfell ay malubha habang siya'y tumitingin sa ibaba, tulad ng inaasahan mula sa mga Lionheart Knights. Naalis nila ang mga demonyo sa mga gate ng madali. Hindi nakapagtataka na tinatawag silang pinakamalakas na knights sa kaharian. Salamat sa kanila, ang pagpasok sa lungsod ay posible. Ang mga braso ay nakakross, si Granfell ay nasa malalim na pag-iisip. Napansin ni Harrow nang biglang isang maputlang kamay ang inabot, nag-conjure ng isang berdeng liwanag. Si Lux, isa sa mga sundalo, ay nanginginig. Kumunot ang noo ni Camilla. Anong problema? Sa harap nila, ang mapa ng kuta ay lumabas muli, nagmamarka ng kanilang kasalukuyang lokasyon ng detalyado. Ang boses ni Lux ay nanginginig. Ano ito? Isang sundalo ang naghabol ng hininga. Lerox, saan tayo pupunta? Nakalagpas na tayo sa mga gate ng kastilyo. Si Lux, naghahabol ng hininga, ay sumagot. Minsan nakita ko ang isang kakaibang post sa Arcana Forum. Ilang walang kwentang bagay tungkol sa Frost. Halos 10 views, pero in-upload pa rin ng lalaki. Sa pamamagitan ng Blizzard, ang silhouette ng kastilyo ay lumabas. Nagpatuloy si Lux. Karaniwan, hindi ko papansinin ang basura na iyon. Ngunit ngayon, may isang taong nagsabi ng parehong mga salita na nakasulat sa post na iyon. At sa labas mismo ng gate, may isang demonyo king na naghihintay. Pagkatapos ay bumaba si Granfell sa mga hakbang, ang mukha ay dumidilim sa galit. Dito sa Frost, ang mga nais tumakas ay umalis kaagad. Ang mga nananatili ay unahin ang pagliligtas ng mga buhay higit sa lahat. Isang biglaang pagbagso ng hangin ang dumaan sa kanila. Ito ay si Wigang, tumatakbo sa bilis na hindi pangkaraniwan, ang luha ay dumadaloy habang siya'y sumisigaw. Patawarin mo ako, masyado akong nasabik at nagpuyat buong gabi sa pag-research ng Frost. Siya'y natigil, kumukurap sa pagkalito. Second Son Sparkle, ano ba ang binubulong ni Namchi Elman? Si Lux ay sumulyap sa itaas. Honestly, dati ay akala ko na mas mababa sa akin si Lee Hoyo, ngunit nagkamali ako ng husto. Lahat ay lumingon ang kanilang mga mata sa langit. Iyan ay light magic. Hindi mabilang na mga asul na spheres ng liwanag ang namulaklak sa langit, kumakalat sa bagyo. Inabot ni Granfell ang kanyang kamay, yumuyuko ang kanyang ulo, ang kapangyarihan ay nagtitipon. Isang sundalo ang bamulong sa hindi makapaniwala. Sandali, wala bang tubig din? Ang braso ni Granfell ay kumikinang habang siya'y nag-invoke ng kanyang spell, naghahabi ng enerhiya sa anyo. Ang panga ni Higgins ay bumagsak, ang karamihan ay sumigaw sa pagkabigla at paghanga. Isang maningning na daloy ang bumuhos, binabalot ang kastilyo, pinagyelo ito ng matigas. Isang batang blonde na sorceress ang bamulong ng walang hininga. Napakagandang incantation. Nakakahiya na hindi ako makakuha ng larawan nito. Lahat ng mage na nanunood ay dapat nasa paghanga. Ang ekspresyon ni Lux ay dumilim. Damn it, nagkamali ako. Ang walang hiyang Lihoy, siya ay isang halimaw. Boom! Ang mga gate ng kastilyo ay kumulog, nanginginig na parang may isang malaking bagay ang malapit na sumabog. Ang leyo ng mga sundalo ay umatras sa takot, sumisigaw, ang gate. Ang gate ay bumubukas. Bago ang kanilang mga mata, ang mensahe ng sistema ay lumabas. Si Harwan ay nakatitig.
Regional Quest. Reclaim Frost. Frost has fallen to the Demon King. Reclaim Frost and be rewarded for your valor. Current contribution rate, none. Ang mga sundalo ay nagulat. Si Lux ay tumawa ng mapait. Tulad ng sinabi ng post, isang regional quest, syempre. Pagkatapos ay sumigaw siya, kaya kami nagmadali sa nakaraang gate. Ang pinakamahusay na contribution points ay nakuha sa mga gate. Ngunit na-claim na ni Lihoy ang Southern Gate. Wala tayong pagkakataon doon. Kailangan nating magmadali sa Western Gate. Kumilos. Ang nyebe ay umiikot sa paligid nila, ang lamig ay malalim. Samantala, sa tabi ni Granfell, ang mga mata ni Harwan ay nanlaki. Sa mga Diyos, ang mga gate ay bumagsak. Hindi ka kailanman tumitigil sa pagiging kamangha-mangha sa akin. Hindi ko kailanman nasaksihan ng isang siege na tulad nito. Kung ikaw ang mag-uutos sa pagsugod, ako ang mamumuno sa Vanguard. Ngunit ang mukha ni Granfell ay baluktot sa galit. Hindi. Ang madilim na enerhiya ay kumakapal sa bawat gate na bumabagsak. May isang bagay na nagkukubli sa loob. Ang kanyang tingin ay tumagos sa nabasag na gate, naramdaman ang takot na nakatago sa loob. Tinaas ni Tamiman ang kanyang boses. Hoy, sabihin mo lang ang salita at susugod tayo. Huwag kang mag-alala, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng mga contribution points. Ngunit ang ekspresyon ni Granfell ay biglang tumigas. Sandali, Taman, huwag kang umatras. Kumunat ang noo ni Taman. Bakit hindi? Mga demonyo lang sa loob. Hindi niya napansin ang mga halimaw na lumulusong sa kanya mula sa mga anino. Sa gitna ng mga sigaw, ang kawon ng mga halimaw ay sumugod pasulong. Si Namin ay bumalik, nalilito pa rin. Ano? Bigla, isang nakakatakot na kamay ang damaykit sa kanyang mukha. Si Tamine ay natigil, hindi makapag-react habang ang mga nilalang ay hinihila siya patungo sa kuta. Ang kanyang mga kasamahan ay sumisigaw ng desperado. Ang boses ni Granfell ay umalangaw-ngaw. Knights, iligtas siya kaagad. Kung ang kawon ay hihilahin siya sa loob, siya ay mawawala. Si Jesse ay sumugod pasulong, may talam sa kamay, pinutol ang nakakasuklam na mga braso sa isang solong strike. Dugo ay sumambulat sa nyebe habang ang mga naputol na bahagi ng katawan ay tumama sa lupa. Ang mukha ni Taman ay namutla, napakadami nilang sumabog sa mga piraso. Si Jesse ay naglagay ng kanyang sandata ng may kalmado na pagkatiyak. Iwan mo sa amin ang harap. Si Taman ay nakatitig sa kanya ng malalaki ang mga mata. Sandali, ang estilo ng espada na iyon, ito ay berserker swordsmanship. Sa likod niya, ang ekspresyon ni Jesse ay tumigas sa hindi pagkakomportable. Ang mga mata ni Granfell ay lumiit, ang boses ay mabigat sa tensyon. Hindi, Jesse, hindi pa sila tapos. Itinaas niya ang kanyang kamay, naghahanda ng isang spell. Sa itaas, libu-libong mga halimaw na may kumikinang na mga kuko ang sumugod patungo kina Jesse at Timon sa isang biglaang ambush. Wala sa kanila ang may oras upang mag-react. Ngunit pagkatapos ay naramdaman ni Granfell ang isang kaguluhan sa likod niya. Isang marahas na pagbagso ang dumaan sa larangan ng digmaan. Ito ay si Kit, commander ng Dark Mercenary Unit, Alkeri. I summon ang isang magic gate malapit sa akin ngayon. Isang portal ang bumukas at ilang figure ang lumabas. Sina Alkari at Luke sa gitna nila. Si Granfell ay kumurap, nalilito. Sino ang mga taong ito? Saan sila nagmula? Binaliwala nila siya, masyadong nakatutok sa kanilang misyon. Tapos na, Luke, ikaw na. Huminga si Luke ng malalim, pagkatapos ay naglabas ng isang malakas na hininga na nagukit ng isang kumikinang na bilog sa hangin. Kumunat ang noo ni Granfell. Hindi mula sa Mage Tower, gayunpaman maaari silang magbukas ng isang magic gate. Ang lilang bilog ay lumutang sa itaas nila, kumikislap sa kapangyarihan. Mula sa loob, isang maningning na liwanag ang sumambulat, sinundan ng isang malakas na pagbagsak habang ang isang figure ay lumapag, nanginginig ang lupa. Nakita ito ng lahat. Ang gate ay nakaanggulo pababa, perpektong ligtas para sa pagpasok. Hinaranggan ni Granfell ang kanyang mukha mula sa alikabok habang si Harkon ay sumugod pasulong na may malakas na boses. Sige, pasok na. Itinaas ni Granfell ang kanyang kamay, nagbibigay ng mga utos. Knights, sundan si Harwan. Ngunit sa loob, si Panic ay tumanggo sa kanya. Kung dumaan ako sa gate na iyon, siguro ay madapa ako at mabalian ng leeg.
Mas mabuti na lang na tumakbo doon ng ligtas. Ang mga sundalo ay nagbanggaan sa Cowan, nakikipaglaban ng may hindi natinag na determinasyon. Pagkatapos ay inanunsyo ng sistema, Kit, Lloyd, and I'll carry off the Dark Mercenary Corps will not receive battle points. Natigil si Granfell. Binibigyan nila ako ng kanilang mga battle points. Bakit kaya? Sa sandaling iyon, lumapit si Kit na may tiwala ng ngiti, inabot ang isang kamay patungo kay Haron. Isang karangalan na makilala ka. Si Haron ay lumingon ng nalilito. Ikaw ang commander dito, di ba? Kami ay ipinadala bilang mga reinforcement ni Haring Higang mismo. Ako si Kit, kapitan ng Dark Mercenary Corps. Inaasahan namin ang pakikipaglaban sa tabi mo. Ang kanyang mga kasamahan ay nagpakilala sa kanilang sarili isa-isa. Ang mahigpit na mukha ni Harkonnen ay lumambot sa kaluwagan, kaya nagpadala ang kanyang kamahalan ng mga reinforcement. Napakaganda, ngunit hindi ako ang commander dito. Ang ekspresyon ni Kit ay baluktot sa pagkabigla. Ano, ang ibig mong sabihin na ang batang iyon na si Lihoy ang commander? Siya'y sumulyap ng may pagdududa kay Granfell. Look, lumit ang kanyang mga mata. Kaya ang Lihoy na iyon ay talagang ang commander dito. Mabuti, kung makakalapit ako sa kanya sa kaguluhan na ito, baka makakakuha ako ng pabor sa Yusra. Ang tingin ni Granfell ay naging matalim. Naaalala niya ng masyadong maigi kung paano siya minsan ay binaliwala at ang kanyang mga labi ay tumigas. Nahuli ni Kit ang tingin, na-realize, at bumagsak sa lupa na may sumpa. Damn it! Ang mga braso ay nakakross. Si Granfell ay nakatitig sa mensahe ng sistema, 35,000 battle points. Ito ba, wala akong ideya kung iyon ay itinuturing na mataas o mababa. Tumalon ba ito dahil binuksan ko ang mga gate ng kuta? Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.